pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sa
Kawikaan 8:12-14, 17-22. Akong karunungan ay nakatirang kasama ng katalinuhan, at natatagpuan ko ang kaalaman at tamang kahatulan. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan, at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman. Mayroon akong payo at magaling na karunungan. Ako'y may kaunawaan, ako'y may kalakasan. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. Nasa akin ang mga kayamanan at dangal, ang kayamanan at kasaganaang tumatagal. Ang bunga ko ay mas mabuti kaysa gintong mainam, at maigi kaysa piling pilak ang aking pakinabang. Lumalakad ako sa daan ng katuwiran, sa mga landas ng katarungan, upang aking bigyan ng yaman ang sa akin nagmamahal, upang aking mapuno ang kanilang kabangyaman. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng lakad niya, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Si Jesus ang ating karunungan. Ang Diyos ang gumawa na tayo ay sumampalataya at makipag-isa kay Jesus. Sa pakikipag-isang ito ay ginawa ng Diyos si Jesus na ating karunungan. Tayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagbabalaki ay ipagbalaki ang Panginoon. Sa pamamagitan ni Jesus ay ibinigay sa atin ng Ama ang Espiritu Santo. Ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil sa Espiritu Santo, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Awit 111, 1, 2, 9 at 10. Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapuluan ng matuwid at sa kapisadan. Dakila ang mga gawa ng Panginoon na pinag-aralan ng lahat na nalulugod sa mga iyon. Siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat na nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Ang pasimula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ito ay pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Diyos, pagsamba at paggalang sa Diyos, pagkamuhi sa kasamaan at pagsunod sa Diyos. Ito ang suma ng lahat ng tungkulin ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pilipos 3:17-20 at 21. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian,
ayon sa kapangyarihan na kumikilo sa Kanya upang maipailalim sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Mamamayan ng langit. Paano tayo naging mga mamamayan ng langit, gayong tayo ay naging mga makasalanan? Sinabi ni Apostol Pablo, ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas, at tayo'y muling binuhay na kasama niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang Kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng Kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mateo 22:15-22. Pagkatapos ay umalis ang mga Pariseo at pinag-uusapan nila kung paano siyang mabibitag sa kanyang pananalita. Kaya't sinugo nila ang kanilang mga alagad sa kanya, kasama ng mga Herodiano na nagsasabi, "Guro, alam naming ikaw ay tapat at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan at wala kang pinapanigang sinuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa palagay mo? Matuwid bang magbuwis kay Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang kasamaan. Sinabi niya, "Bakit ninyo ako sinusubok, mga mapagkunwari? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis." At dinala sa kanya ang 1 denaryo. Sinabi niya sa kanila, "Kaninong larawan ito at ang nakasulat?" Sinabi nila sa kanya, "Kay Cesar." Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Nang marinig nila ito ay namangha sila. Kanilang iniwan siya at sila'y umalis. Mamamayan ng lupa. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ama, "Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama." Habang nasa sanlibutan, tayo ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kaya't nararapat na magpasakop, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil sa budhi. Sapagkat sa ganitong paraan ay nagbabayad din kayo ng buwis, sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Kalarawan ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao na kalarawan niya dahil siya ang may-ari sa kanya. Ang tao ay ninakaw, pinatay at winasak ng Diablo na naghulog sa kanya sa kasalanan. Ngunit ang tao ay tinubos at ibinalik ng Panginoong Hesus sa Diyos. Ibinigay niya sa Diyos ang sa Diyos. Sinabi niya noong gabi bago siya namatay sa krus, "Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo,
at ang sa iyo ay akin, at ako'y naluluwalhati sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.